Sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang climate change. Climate change, pabago-bago ng klima ng panahon dito sa atin. Ito yung pag-init ng mundo dahil sa mga tao, yung mga ginagawa ng tao. Para sa akin yung pagbabago ng klima ng buong daigdig. Ang usap po ng sasakyan ay sumisira po sa ozone layer kaya po nagdudulot ng itong global warming. Katulad ngayon, minsan di ba yung summer may tag-ulan, tapos yung tag-ulan mainit. Halimbawa, ngayon sa umaga o araw, tapos bigla na lang sa hapon, bigla na lang uulan, ganun, di ba? Yun yung para mabilis na explanation ng climate change. Tulad ngayon, dapat malamig na panahon pero tag-init pa din. Na lang nagdeklara ng state of calamity ang 18 lugar sa Luzon. Wag na wag po kayong maglalayag ngayon dahil ating pang maritime incidents ang naitala. Hindi na bago sa atin ang mga balita tungkol sa bagyo, pagbaha, Nananatiling abot tuhod ang baha. at kung ano-ano pang mga kalamidad dala ng pabago-bagong panahon. Madalas natin itong naririnig. Ano ba ang climate change? Natural na nagbabago ang klima, no? Pero ang ating tinitingnan na climate change ay ito yung pagbabago ng klima dahil sa pagtaas ng temperatura, dahil sa enhanced greenhouse gases. Ang sanhi ng pagbabago ng klima ay yung pagtaas ng mga concentration ng mga heat-trapping gases na tinatawag natin na greenhouse gases. Dahil meron silang greenhouse effect na nagka-capture o nagtatrap ng heat near the Earth's surface. So pag nagtatrap ka ng heat near the Earth's surface, ay ang cause niyan ay mag-warm, no? So tataas yung temperatura, ito yung tinatawag natin na global warming. Ang carbon dioxide, methane, nitrous oxide at hydrofluorocarbons ay mga greenhouse gases na lalong dumadami dahil sa ating mga gawain. Ang pandaigdigang pagbabago ng klima ay unti-unti nang nararamdaman at dapat lang napagtuunan ng pansin ang mga babalang ito mula sa kalikasan. Ang isang expression nito o isang pagpapakita na nangyayari nga ito ay yung pagiging abnormal ng mga weather and climate patterns natin. Ang signals that the climate is changing, on the average, our temperature has risen of about 0.65 degrees for the last 60 years. So, ibig sabihin, we are consistent globally for the last 100 years. Increase globally is 0.74. So, we are warming. So, nandun na yung signals. Ang una mong titingnan is temperatura kasi ang sabi natin, pagbabago ng klima dahil pagtaas ng temperatura. So, ang isang makikita natin, yung extreme events will become more frequent na nararanasan natin sa Pilipinas, no? Like the recent Ondoy, no? Yung mga ganun klase na extreme weather events, ito ay pwede natin maranasan na more frequent, no? So kailangan maghandaan natin 'yan, no? So katulad ng recently, yung Typhoon Pablo, ang Mindanao ay bihira na maka-experience ng bagyo. Kaya mga tao doon, nung dumaan si Typhoon Pablo, hindi nila alam kung paano sila mag-respond kasi never pa nilang naranasan ito. So, tapos yung mga houses nila, they were not built as designed to that strength. So, makikita mo yung complete damage ng mga houses. It was very devastating, di ba? So, ito yung dapat natin pagtuunan. Ang mga bagyo, pwede niyang dulot na hazard ay landslide, floodings, and also strong winds. Ito yung mga hazard. And also, pag nasa coastal ka, ito yung storm surges, no? So, yan mga hazards na pwede niyang dulot ng mga tropical cyclones. So, mula northern to south of the Philippines, wala nang pwedeng free of this hazard due to tropical cyclone. According to the World Risk na Report 2011, we are number 3, no?
in terms of risk na why? Because archipelagic ang ano natin. So we have coastal communities, and number one is we are on the rim wherein we have most number of tropical cyclones. Na alam natin pagdating sa bagyo, yun yung talagang nagpo-cause ng damage sa atin. Napakadami yung impacts na mangyayari sa iba't ibang sektor sa Pilipinas, halimbawa sa agrikultura. Sa pagbabago ng panahon dahil sa climate change, magkakaroon ng napakalaking epekto sa agrikultura natin. May mga lugar tayo sa Pilipinas na magkakaroon ng mas konting ulan. Ang ibig sabihin nun, pag konti ang ulan, mababago yung magiging crop yields. Mayroon ding magiging epekto yan sa pagdami ng peste. Kasi kung pabago-bago ang pag-ulan at saka sobrang mainit, maaaring magkaroon yun pag-uumpisa ng mga peste sa mga pananim at saka sa mga hayop. Yung growth ng plants natin ay very sensitive din sa changes sa temperature. So sabi nung isang pag-aaral na pag tumaas daw ng 1 sentigradura ang ating temperature ay bababa ang yield ng 10%, yung rice yield natin. Halimbawa naman sa sektor ng pangingisda, sa sobrang pag-iinit ng mga tubig sa karagatan, na lumalayo yung mga isda, hinahanap nila yung mas malamig na parte ng dagat dahil nandoon yung kanilang pagkain. Kaya nahihirapan ngayong makahuli ng marami ang ating mga mangingisda. Sa ibang sektor naman katulad sa coastal areas, nakakatakot, mas lalo nakakatakot yun dahil isa sa mga epekto or impacts ng climate change, yung pagtaas ng temperatura, ay yung tinatawag nating sea level rise, pagtaas ng level ng tubig sa karagatan. Mapapansin natin ngayon na kinakain na ng tubig dagat ang ating mga pangpang, ang ating mga beaches. Yung sa health sector, pag mainit yung temperatura, it provides breeding ground for mosquito. So mas gusto nila yung especially yung mga vector-borne diseases like dengue at malaria. Habitat loss. According to the UN, 25% of mammals and 12% of birds will be extinct if the Earth continues to increase in temperature. Tas yun nga, sabi ng mga ibang experts, 1/4 of our species will be extinct by 2050. And then you'll have water shortage, and then meron din dyan mga epekto sa ocean, tulad ng ocean acidification and bleaching. Isa sa mga epekto nito yung climate refugees. Every time nagkakaroon ng extreme weather event, you displace thousands of people. Noong 2011 lang, we lost 3,000 Filipinos, affected 15.3 million Filipinos, and we had economic losses over 26 billion pesos. Ang climate change adaptation and mitigation ay mga paraan ng paghahanda sa mga posibleng pagbabago sa ating panahon at kapaligiran. Actually, sabi ng mga scientists, even if we stop using greenhouse gas, tataas pa din ang temperatura ng mundo by about 0.2 degrees centigrade per decade. Pwede natin sigurong masolusyonan kung lahat tayo ay magtutulong-tulong kahit paano. Siguro kahit maliliit na bagay na gawin natin ay pwedeng makaambag para makatulong tayo sa pag-solve ng problema na to. Alam naman natin na yung climate change adaptation requires understanding our vulnerabilities and impacts. So kailangan lahat talaga ng tao at lahat ng komunidad ma-identify nila yung mga vulnerabilities nila para makapagplano sila in the future. Isa sa mga pwede kong sabihing climate change adaptation ay yung tinatawag nating organic farming. Isa pa rin ay yung paggamit ng climate information or forecast para mabigyan ng direksyon yung ating mga desisyon tungkol sa pagtatanim, kung kailan magtatanim, anong crop ang dapat itanim, at ano yung mga pamamaraang pwede natin gawin para masugpo kung ano man yung maaaring pesting lalabas. Kailangan magtayo ng mga early warning system para magkaroon ng maagang pagbibigay ng advice sa mga tao na ano yung mga dapat nilang iwasan, ano yung mga dapat nilang gawin. Yung preventive measures
Hindi natin kayang alisin lahat yung masamang epekto or impacts ng climate change, pero kaya nating gawing mas konti sa pamamagitan ng paghahanda. Ang mitigation naman ay simple lang ang ibig sabihin nun. Gagawa ka ng mga bagay na makakabawas ng emisyon ng tinatawag ng greenhouse gases dahil yan ho ang sanhi ng pagtaas ng temperatura ng pandaigdigan. Isang ehemplo ng mitigation ay pagtatanim ng punong kahoy sa anumang lugar na pwede tayong magtanim ng punong kahoy. Pigilan natin ang pagputol ng punong kahoy. Gamit tayo ng mga clean technologies. Bawasan natin ang paggamit ng enerhiya na sobra-sobra. Huwag tayong asyong-aksaya. Kung tayo magkakaisa at magtutulong-tulong, magiging abot kamay na lamang ang ating minimithing pagbabago.